Puwede na hindi na magtatanong yang mga yan, pustahan. Ha? Sasagot na tayo, 'di ba? Ayan, eh. Siya pala pumirma ng kasunduan kaya may mga Chinese student tapos magtatanong yung mga kapanalig. Naku ng tinapay ang putya, oh. Huh! Sige. Fe, Sagun, thank you very much sa $10, ah. Dito muna tayo, konti lang mga tanong dito sa FB. Ganyan daw yung gumagamit ng pulburon, iba-iba ang kanyang sinasabi. Laban Lodi, solo flight na DDS kay Pastor Abolo Kibuloy. Just continue with your vlog. Ano po ba? Pinasok nyo na naman si Kibuloy. Wala naman po akong sinasabing masama kay Pastor Kibuloy. Huwag nyo na po kung ano kay Pastor Kibuloy. Hindi po kami magkaaway noon. Ano po bang problema nyo sa akin kay Pastor Kibuloy? So, sinusuportahan ko po si Pangulong Duterte. Kung sinusuportahan nila, okay. Sunog na naman sila. Bakit di alam na pumirma? Kasi walang tumatalakay niyan. Deadman lang sila. Puta na. Kala mo talaga may kasalanan. Sabi ko nga, puta, sisisi na naman to kay Duterte. Yung pagdami ng Chinese na to. Yung pala sila pala yung may pirmahan sa China kay Xi Jinping. Talaga naman, no? Kaya pala hindi bumibira yung iba. Huwag mag-likes, magpakape. Sabotay kundinahin si Badong. Sir, baka talaga buwang at bangag habang napirma na agreement si Bongbong Magellan. Wala pa session sila Senator Bato. Sure na i-open ni Senator Bato soon. Yung ano po, si PBBM. Wag na magtaka kay Bongbong, nasa pangalan niya ang sagot kung bakit pati yung pinirma na student grant kasunduan with China, din na niya alam. May new model pa between Bongbong C tungkol sa WPS. Basta ang daming pinalutang na issue, administrasyon, nakakalimutan sa pera inutang ng sa ayuda, magtatampisaw si Tambi. Sa boxing, nakadami ka rin. Ikaw na, Badong. Ayan. Siyempre, ang boxing kasi, panapanahon yan. Pag may magandang laban, mainit ang mga boxing, manunood. Sinasamantala natin. Kukunin mo, sir, yan na walang kinalaman ng mga Duterte ng pagdami ng Chinese dyan sa Cagayan. Kasi, ano na naman pinagsabi nyo? Irene, kasi maninisi na naman yung mga against Duterte. Oh! Wala pong kinalaman dahil nakipagpirmahan pala si TV Patrol po, panoorin nyo. Yung pumalag na yung Tugigaraw Mayor. Tugigaraw po, yun po yung city sa Cagayan. Pumalag na dahil pinasasamahan nyo yung bayan nila eh. Bakit walang notification ng FB mo, Sir Buds? Ay, wala, hindi ko po alam yan sa FB kung ano pong, paano po ginagawa yan. Apos, si Senator Bato galit na galit pa sa Chinese students. Wag na nga na. Binibili pa rin po ba ng China yung mga prutas namin, sir? Dati ban kasi prutas natin. Yung alam ko yung saging, laban na yun. Pero yung masarap daw kasi yung ating durian. Sa atin yata ang pinakamasarap na durian. Matutuloy pa bang maisog peace rally sa Bulacan, Sir Bats? Opo, tuloy na raw po. Kaya lang, di pa yata pinapa-announce. Baka maano sila yung mga mag-host, di ba? Nakita niyo naman yung ginawa sa Davao eh. Si Governor Mamba pinagkaisahan nilang gurgurin. Buds, dapat kay BBM nila ipanawagan alasin si BP sa DepEd. Senator Aimee, wag ka na panay pabebe na bakla. Diyan, kaladkarin mo na palabas mga bangag sa Malacanang. Maawa ka sa banda. Boss Buds, pasensya na po. Nakalimutan ni Pro PBBM kasi nakashot. Tanong, saan exactly ang location? Bawal pa nga po kasi mapapahamak po natin yung mga
local officials, 'di ba? Gusto niyo po ba na habulin? Definitely hindi na po sa Malolos. Ayun, hindi po sa Malolos kasi yung mayor ng Malolos tsaka yung gobernador ng Bulacan na pareho silang nasa Malolos, hindi po sila nagbigay ng permit. Yan ang pagkakaalam ko Kaya i-announce po nila yan, merong press con. Hintayin nyo na lang po kasi kung uunahan pa natin, baka maunahan na naman yung mga ron, kawawa naman. Iligtas din natin yung mga nagbibigay ng permit. Kaya nga si Kuting ang nag-aproba ng pwede ang Chinese migrant dito sa Pilipinas tapos isisisi kay PRRD kung bakit marami estudyanteng Chinese sa Pilipinas. Mga ungas at bangag talaga ang Kuting admin. Si Governor Scorpion. Batang-bata pa naman si Governor noon, kayo naman. Teenager pa yata siya noon. Sir, napanood mo na yung latest interview ni PRRD sa Global Times? Hindi pa po. Dapat doon sa mga walang kaso na official sa Bulacan para di magurgur. Justin Chua, Koreano, tumama pala kahit minsan si Lenny Uts. Alam ko na kung saan sa Bulacan. CSI, Huyu, kinukundi na kita. Mga qualified, more qualified si BP Sara kaysa ka BBM sa lahat ng government. Caitlin hula yan ni Lenny yun. Boss Bas, ang liit ni PBBM kumpara kay BP. Ano kayang pagkain ng mga alta sa syudad? Maraming salamat po sa FB Thank you. Yung mga gusto pa po ng diskusyon, lipat lang po kayo sa YouTube. Same Badong Aratlis. Thank you po. Kasi nalilito ko Hindi ko kaya sabay. Ayan, nagpaalam na ako sa FB. Nakakalito kasi. Kaya ayoko na rin sabay yung TikTok. Putang dilalo na yung TikTok. Pero bakit marami nagti-TikTok? Secret rally event at maguruguro uli pangatlong beses. Hindi binigyan sa Bulacan. Boss ba sa palagay mo masesante kaya si BP Sara sa DepEd? Alam niyo po, marunong yan si Pangulong Marcos. Politiko yan Marcos yan Yung mga walang alam sa politika yan, yung mga nagdadakdak, natanggalin. Good day bro, Badong. Good day naman sa iyo, amigo. Relax lang, BP Sara, wag mapipikon. Matutuwa sila pag napikon kayo. Dito ang pikon talo, secret supporter here and proud kami sa inyo. Nasa tama kayo. Wag nang pagtalunan kung sinong cute. Yan ay walang iba kundi si Tunying. Gago pala tong si Satanas. Never daw sinabi ni Lenny yun. Bakit bangag ba si PRRD ugok Star Wars Starshare kay Keropi Yawa? Ano yung hindi sinabi ni Lenny? Boss Bad, sana tanggalin na lang si BP para magkaalaman na. Akala nila tatahimik lang ang taong bayan. Actually, may mas gusto yung mga dilawan para doon lang sila magkakaroon ng Kala nila sila pa rin makikinabang pag magkaroon ng gulo. Sir, naka-live ako, mahal. Tawag ako maya-maya. Naka-live ako, naka-live. Walang paki si BP sa nararamdaman ni First Lady. Ang unahin yung mga problema ng bansa. Nakalimutan na nakapaligid kay PBBM na walang inatupag kundi ma-extend at ayuda kuno. Tama naman si Biyahe doon. Leo, Brad, ano tawag mo chacha ni Marcos? Sir Bads, nagwala daw si Aimee sa Malacanang. Aba, hindi ko po nabalitaan. Amigo,
Salamat sa pag-jacket mo sa akin, boss. Hanggang nagagamit pa ni BBM si BP, hindi nila pakakawalan. Yan. Paulo Mercado, grabe tarsier pero wag po natin dalhin tarsier sa lungsod. Nababagay sila sa gubat. Never daw ginawa ni Lenny yun. Yung ano, si Buds, good PM, Sir Buds. Boss Buds, sana maisipan ni The Junior lahat na nakumpis ka. Lahat na nakumpis ka ay ano. Droga, lagyan ng laso. Ako naisip ko rin yan, no? Nak, si Kuya Badong mahal ang sweet. Delikadong math skills ng mga estudyante natin. Yung droga, pabawas-bawas ng pabawas-bawas. Sabi Lisa, bad shot na raw yung mga may tato. Yung ibang ensaymada vloggers nila may tato din. Double standard din. Kawawa ang mga estudyante kapag iniwan ni BP Saran DepEd, baka buhaya ang papalit sa kanya. Nakalay ba ko mahal ang sweet? Teknik yan. Ayan, tuturuan ko kayo mga kalalakihan. Wag na wag kayong magtatanda ng pangalan. Ni wag niyong itatanong kung ano ang pangalan ng katabi niyo ngayon. Lahat ng tao ang tawag niyo mahal. Mapanaginipan mo man, katabi mo yung asawa mo, mahal tawag mo sa asawa mo, mahal tawag mo rin sa mga kung sino-sino. Uy, napapanaginipan ako ng asawa ko. Alam niyo na. Present. Ma'am Kat, hayaan mo na yan si Badong. Walang chiching na magnanasa dyan. Ang talas ng muka. Tama naman yun, mahal. Wala na mag-ano sa akin. Wala na magnanasa sa akin. Bernadette Lomker. Thank you very much sa 10 Australian dollars na pangkape. Ayan. Dito na tayo kay Ma'am Bernadette, ha? Wala bang magtatanong? Ang asim, mahal, yawa. Pretty Banji, sa mga sinasabi mo tungkol kay BP, mas bangag ka pa sa presidente. Parang hindi ka nakatira sa Pilipinas. Pare-parehong maharlika, yawa. Yan. Salamat, Bernadette Loimker. Boss Buds, I love you hanggang ngayon. Danny Resus. Si Lisa na bad shot. Kasi kung mahilig yung mga lalaki na ano, no? Ano pangalan? Ano pangalan? Wala na yan. Automatic na sa akin yan. Mahal lahat yan. Ngayon mo lang nakita mo na pabalik-balik. Nanonood ako ng live, mahal. Bakit di ka nabanggit ni Lisa sa interview kay Tunying? Bakit di ako nabanggit ni Lisa? Ako ba tinatanong? Hindi po ako sikat. Kung ako tinatanong niyo, hindi po ako sikat. Hindi nga ako naimbitahan sa SMNI. Masikat pa nga sa akin sa SMNI si KPL. Pambansang loyalista. Kay Gloria Arroyo siya Vice President. Hindi po ang ibig ko sabihin, yung tumakbo po, di ba, si Noli De Castro, tumakbo ba siya under ni Gloria? Magkatimba sila ni Noli? Alam ko hindi. Kung ako kay Ma'am Kat ni Badong, kunin ko na lang allowance, di ko i-check. I-check yan. Kuya Badong, ano na ba nangyari doon sa driver sa droga? Hindi ko rin alam. Ano po implications of difference ng resignations ni BP sa gabinete or kung tatanggalin siya ni PBBM? Pag nag-resign ka kasi, hindi mo kaya yung trabaho. Ang dali kasing palabasin ng mga, hindi naman, di ba, kunwari, magre-resign ka dahil hindi mo na makaya, di ba? Pwede rin kasing palabasin niya ng mga, ng mga,
Ba ano pa lang nga, DepEd pa lang nga, nagre-resign ka na, hindi mo na kinakaya, eh, di ba? Masama po yung implication ng pagre-resign sa pagtatrabaho. Parang palasuko ka nun eh. Pwedeng iangguluhan yun balang araw. Pag tinanggal ka kasi, putya, pwede ka na mag all out na maging opposition. Ikaw ng boses ng opposition. Driver, gusto magpakape. Problema, di ako marunong mag-send at kung ano-anong hinihingi na password. Matanda na kasi ko. Yun po ang problema natin talaga. Class act si BP Sara. Bads, kung tawag ni Lisa kay BP ay bad shot, ang tawag ko naman kay Lisa is scratch. Scratch? Sa mga hindi po nakakaalam, ano po yun, termino po yun ng bilyar. Scratch at bad shot. Independence De Castro. Naligo ka na ba, mahal? Lika nga. Yes po, Kuya Bading. Running mate po ni Noli and Gloria. Lisa Tanas. Galawang gangster at diktador. Yung gumawa na script ni First Lady na minimension si Lenny. Hindi ata na research yung video na ni Lenny na, yung sinabi niya na si Lenny hindi ginawa yan. Okay. Mas malala kasi yung ginawa ni Lenny. Correct. Lahat. Generic yun. Sabi ng kapatid ko, maganda naman ang programs ng education. Ang gusto ko sa kanya, ito matagal ko na to eh. Matagal ko na kasi na po na to eh. Yung mga teacher, hindi nila nasabi lang na merong vacation, pero actually, nagbabakasyon lang mga bata. Kaya June pa lang, pasukan pa lang, galit na mga teacher sa mundo. Alam mo yun, nagbakasyon, wala silang bakasyon. Ngayon si BP Sara, ito natutuwa ko eh. Naramdaman niya yun. Sinabi niya yun talaga, DepEd order yun na bawal magkaroon ng mga seminar, bawal magkaroon ng activity ng isang buwan. Yan. Kaya libre si Mrs. ng June 1 hanggang katapusan ng June. Bawal silang ipatawag, bawal magkaroon ng mga seminar, bawal lahat. Ayun po yun. Yun po maganda. Malaking bagay po sa teacher yun. Okay lang kami waiting May 2025 and 2028 naman. Suluhin na nila ngayon. Sabi, Sabig at Lutang, magkasama na, okay na yan, sir. Diretso kayo ulit. Buti nga, magkakasama na sila eh. No? Isama nyo pa yung tropa ni Tolfu. Kala naman ni Tolfu, yung, wag nyo na ako isama sa mga kasi hindi ako tatakbo. Ginawa na ng mga Duterte. Wag nyong gamitin sa amin yung mga, yung gumawa na yan. Orbili Dapitalia, thank you very much sa 799 Saudi Arabian Real. Salamat, Boss Gregory. Magkatimpo GMA at Noli De Castro noong 2004 elections. Boss Buds, tanong lang, paano maging masama sa gobyerno kung tatanggalin si BP sa DepEd? Mapapasama po yung gobyerno dahil una, tinanggal nila yung best performing na DepEd secretary, 'di ba? Ang pangit po nun. Si Sara po ang best performing. Bakit sa tingin nyo ba that is a sound leadership quality na yung pinakamahusay na tauhan mo ang tatanggalin mo? Yung pinakapalpak nariyan pa rin. Wag na natin sabihin si Bautista. 'Di ba? Una 'yon. Ikalawa, ano pa gagawin ni BP Sara? Vice President siya. 'Di ba? O di pwede na siyang mag full-time na oposisyon. Hindi na siya part ng administration eh. Panay na bira sa kanya, yung asawa bumibira, yung mga vlogger bumibira. Ano pa gagawin niya? Wala na siyang tungkulin sa administrasyon.
Hindi ba mas maganda na siya mag full-time na oposisyon? Hindi ba mas nakakatakot si VP Sara na oposisyon kaysa kakampi? Mas mahirap kalaban si VP Sara kaysa kakampi? O baliktad? Mas masarap maging kakampi si VP Sara kaysa maging kalaban? Yun po yun. Dalawa lang po ang papaliwanag natin. Boss Bad, sabi ng loyalist na bagay daw si Lenny sa DepEd. Paanong magaling na bobo sa mat? Okay, edi mali din yung sinabi nila sa qualification. Sinasabi nila, wala kasi sila masabing masamang ginawa ni Sara eh. Ang katwiran nila lang nila qualification. Ano ba si Lenny Robredo? Teacher ba si Lenny Robredo? Alam ko abogado rin niya na di ba? Di same lang din. Yung kinakatwiran nila laban kay Sara Duterte, wala rin namang qualification si Lenny Robredo. Salamat, Boss Orbili. Boss Bad, sabi ng mga loyalists, para isang bigwasan na sir. Ikaw na po mag-PM, Sir Orbili, cannot message request daw. Ano daw yun? Justin, follow mo si Sir Orbili. Hello po, Idol Buds. Best performer si BP Inday Sara as BP and DepEd Secretary. Boss Buds, mukhang humihina ang ugong ng balita sa Chocolate Hills. Nagkabayaran na ba? Ganun lang po yung style natin eh. Ganun lang po style sa gobyernong to eh. Lilipas din yan, di ba? Crisostomo Ibarra, thank you very much. Political suicide pag tinanggal ni Marcos si BP Sara sa DepEd. Puro pangit nang matitira sa Marcos administration. Yun lang po yun, no? Hindi mo pwedeng tanggalin. Leadership, ano po yan eh, pagpapakita po yan ng anong uri ng leadership ka, yung best performer mo, best performing asset mo, papamigay mo. Boss Buds. Yung Malampaya nakuha ni Rason 800 million sa loob ng 15 years. Ano masabi mo? Talaga naman pong yung Malampaya dati ng private yan eh. Buti nga Pilipino na ngayon. Dati nakakuha diyan, ano pa, di ba? Shell. Normal na po yan. Yan naman po takbo eh. Gumawa si Tulfo ng bill na anti-bullying. Di ba siya ang pinaka-bully sa Pinas? Ang tanong, may nagawa na ba siyang anti-PTA? May bill na ba siya anti-PTA? Bumili raw ng missile sa India, Badong. Talaga makikipaggera tong Bibimaw. Susuportahan ba ng makaratig bansa? Hindi po. Nagsalita ng makaratig bansa eh. Wala nga sumasama sa atin sa balikatan eh. Alam nyo kung kanino sumasama yung mga kapitbahay natin sa Southeast Asian nation? Sa China. Sa China sila na nakikipag-military exercise. Bakit? Wais sila eh. Mayayamang bansa sila eh. Wais sila. Di ba? Kaya sila mayaman. Tayo, kaya tayo mahirap. Alam niyo na. Bakit po ba sinisiraan niyo si Bato? Hindi ko po maintindihan kung saan nagmula yung paninira kay Bato. Hindi ko po makuha. Si Bato po taong-tao po ni Duterte yan. Bakit po may mga paninira po kay Bato ngayon? Sino pong vlogger nagpasimulan siraan si Bato? Hindi ko po makuha kung bakit po kinakailangang si Bato po ay hindi natin. Supporter po yung si Bato. Dehen bokoy kay ka pa rin sa PDEA ni Yawa, X ka na. Sobra naman kayo. Sinong gusto nyo ipanalo? Mga kapanalig uli nila. Lahat po ng kapanalig, yung mga in-endorse ni PRRD, boto natin. Kasi pag sino papalit nyo, kapanalig na nila. May linaw na ba sa presyo ng itlog? Pinag-uusapan nila kung titimbangin o per kilo, per piraso. Wala pang session, intayin natin.
Lilipas din yan Chocolate Hills issue Bongbong Magellan Marcos. Ang dami na po natin pinalagpas no? Brownout sa NAIA. Ngayon, sanay na tayo. Pag nagba-brownout, wala na Paano po mag-send ng pangkape? Pipindutin nyo po, hanapin nyo po riyan sa ibaba. Hindi, yung dollar sign, yun. Makikita nyo na po ron. Doppelganger. Boss, ba sa tingin nyo, sino ang posibleng kumpletong lineup ng senatorial candidates para sa side ng Duterte? Hindi po tayo pwede manghula. No? Hayaan na po natin sila. Kinakalampag si Bato. 2008 per tray sa itlog. Ganyan ang mga bangag, nakakalimot sa pinag-uusapan. Nakalimot din ako uminom. Boss Buds, pag silutang nilagay sa DepEd, magiging 1,700. Kasi si Bato na lang isla, pag may investigation, halata wala sa hulog ang tanong at walang magawa para ipagtanggol si PRRD. Hello, Sir Badong, wala talaga si Bonggit under the kumot. Si Bato na maka-Duterte yan talaga. Ginagaslight yata nila si Bato para umalis sa Duterte Group. Parang ginagawa din sa iyo, Sir Buds. Ako? wala po akong sa mga Duterte groups, no? Mananakit po sila, mananawa po sila ng kasisira sa akin. Kung may naninira, mananawa po sila. Hindi po ako mag-aalis sa mga Duterte. Puta, sa boxing nga, pag ugali po talaga ng tao, hindi nyo talaga. Ako ugali ko po yun yung loyalty. Ito na lang sa simpleng basketball team. Puta, Hinebra, ako, Alaska. Yun, ganun. Alaska ako dun sa labanan ng Hinebra, Alaska, San Miguel, Alaska. Alaska po ako. Kahit konti lang kami. Wala po akong problema doon. Hindi po ako nauusuhan. Hindi uso Hinebra, mag-Hinebra ako, hindi po ganun. Ang nagpalibing kay Marcos Sr. sa libingan ng mga bayani. Correct, kinakain lang yung itlog. Bato-bato at Subiri, asan na ang investigasyon sa ESAP at pangingialam ni Lisa sa Bulastugan? Wala pa po kasing ngayon, hindi pa po ngayon. Ayun ba gusto nyo yung investigasyon? Wala po yan. Meron lang nagtanim sa inyo na dapat tirahin si Bato. Wag naman po kasi gusto lang nila, baka may gusto lang ipasok yung mga yan. Ipasok sa lineup sila Tulpo. Musta kaya ang angat buhay ni Lenny? Umangat na kaya ang buhay nila? Gisya Pano, lilipas din yan. Milyonaryo Lotto issue, Apo Magellan Marcos, Dalabay, Tawas. Gloria. Boss Bas, anong pangdikit sa yung ngipin na natanggal? Wala po. Mahusay lang ako magtago. Hindi, dalawa po yung ko, di ba? Dalawa yung postiso ko. Yung dati, yung dalawa pa lang yung bungi ko. So, dalawa yung ngipin kong postiso. Tapos nabungi yung isa, tatlo na. Ayun po yung nasira yung tatlo. Kaya ang suot-suot ko ngayon, yung pandalawahan. Yung Mighty Band daw, baka malason ako, sabi ng mga anak ko. Si Tulfo hindi pa imbestigahan ng kuryente, chairman siya ng energy sa Senado. I-open kaya ni Batong investigasyon sa droga, kay Rapi lang luhod na si Bato sa ahas pa kaya. Ano bang petsa na ngayon? 22 na. Sipag ni Co-op the Explorer, Yowers. Bakit? Akala ko King Bob, boss, sasabihin mo. Anong King Bob? Sana umayos ang Bato.
Hindi ko maintindihan 'no, bakit galit na galit kayo kay Bato? Ano pong meron kay Bato? Hini-highlight si Bato para maimbestigahan yung PDEA ni Maharlika? Talaga? Anong kinalaman? Huwag niyo pong pakialaman si Bato. Si Bato po ay supporter ni Pangulong Duterte. Kailangan po sa mga senado yung bilang, no? Kahit po sabihin na natin na hindi sila may mga ah, may mga senador na hindi naman po kagalingan. Ang importante po minsan yung bilang ng papabor sa mga Duterte. Yan po tapat yan si Bato. Ano gusto nyong manalo? Yung mga hindi Duterte? Kayo naman, no? Maging matalas din kayo sa mga panawagan na ganyan. Kasi botohan po yan eh. Anytime pipiliin ko si Bato kaysa sa iba. Caitlyn, para sa Bulacan Rally. Ano ba ang sinasabi ni ano? Wala ko pera ko, bay. Inaantay ko nga ayuders ni Crisostomo na architect paasa yawa. Si Bato ay tunay na maka-Duterte, baka meron naninira lang, sir. Si Lito Lapid po kailangan. Nako po, si Bato tahimik lang yan, pero ang puso diyan nasa Duterte. Be wise po at maging malawak po tayo sa pag-isip. Halaka KPL. Hindi po pwede nating ano, hindi po natin pwedeng tablahin si yung mga supporter po ni Pangulong Duterte. Kahit po si Robin, hindi ako bilib sa kanya bilang senador. Pero pag nagbotohan po, boto po siya sa mga Duterte, di ba? Kasi bilangan po yan eh. Magbibilangan po yan. Katulad niyan, ilan yung maka-Duterte. Eh kasi po pag lagi po tayong patalo, Pinunong Lapid ano na, solidides lang kami no to budol. Again, never pinklawan at pulahan. Never. Huwag po kayo makinig kung kani-kanino, no? Yung apat pong sinabi ni Pangulong Duterte, iboboto natin yan. Ano man ang mangyari. Hayaan nyo na po yung ano. May mga dynamics po yan ang kinakailangan po natin. Ang kinakailangan po natin ay bilang. Yan lang po. Bilang. Nasa work ako pag live ka kasi, Caitlyn. Nasira din po ang pustiso ko, nilagyan ko ng Mighty Band tapos ibabad nyo po sa baking soda. Isang araw effective po talaga. Ganun. Pero hindi nakakalason. Sino ba yung nagsabi nun? Di ba nakakalason ng Mighty Band? Ano masasabi mo kay Philip Salvador, sir? O di boboto ko. Alam niyo po, ganun din yan eh. Tignan nyo ha. Praktikalan po ang politika. Huwag niyong iboto si Philip Salvador. Eh di may papasok na isa sa kalaban. Di ba? Pag hindi nanalo si Philip Salvador, ibig sabihin meron tayong kalaban na mananalo. Maaring iba po yung pananaw nyo. Ako kasi nagtitingin ako ng numbers game. Wala, kasi galing na tayo sa namili kayo ng eto magagaling. Tignan nyo yung Senado ngayon. Yung pinili nyo magagaling. Pagdating po ng ano, pwede pong meron niyang magaling dyan, pero hindi po buboto sa atin. Alam niyo yun? Ang importante po pag na numbers game kayo, number hindi ako solve sa mga sa kay Robin eh. Pero maasahan mo siyang bumoto sa mga pro Duterte. Yun po yun eh. Kasi mag-isip na naman ba tayo ng eto ang pipiliin ko kasi magagaling. Eto. Ano ngayon kung magaling? May pakinabang ba tayo sa magagaling? Badong may magpa-mouthpiece ka na kasi para di na nababasag Yawes Kunach. Noto Vic Rodriguez. Put straight PDP. Hindi nakakalason yung Mighty Band Idol.
kumpletuhin nyo kasi ang lineup ng DDS. Ano po yan, pagka hindi po nakumpleto na kay PRRD, tapos meron po si Inday, hindi rin kumpleto pa rin, tayo na magpupuno. Boss Buds, bakit 3 times ng mga Marcos admin para makuha ang frozen asset nila sa US? Wala po ako ideya sa sinasabi niyong frozen asset na yan. Boss Buds, bakit 3 times? Ako po lahat endorso ni Tatay Digong, iboboto ko. Ram, sinabi mo pa, vote PDP, laban no Marcos, zero vote Araneta Tambi. Tama, solid Duterte team. HND po. Bato Tolentino, go, Epi, okay? Boss, sino ang pinili ni Tatay Digong? Di ko narinig. Ngayon po, 4 pa lang. No? Ngayon, 4 pa lang, si Bato Tolentino, go. At saka si Ipi, Philip Salvador. Dapat kasi, sa una pa lang nakinig na lang sana si Sara. Wala tayong magagawa. Pero mabuti na rin yun kasi wala na tayong what if di ba? Mamaya, nanalo si Sara Duterte. May what if pa tayo. What if kung si Bongbong yung naging presidente? Wala na tayo nun. Ha? Disaster pala. Walang magaling-magaling. Dapat tahimik lang na nagtatrabaho. Bilyar, puno ng lapid, kumente ng silensyo. Ay, hindi ko pa rin siya iboboto. Mahirap pag maraming magagaling, mas magulo. Ang Pilipinas, dapat isa lang magaling. Wag naman isa lang. Ako po bungal na rin pero hindi ako nagpupustiso. Bale, biniblender ko yung biniblender yung lechon. Yung chicharon, biniblender mo rin. Ngayon lang ako nakarinig na biniblender yung lechon. Hindi ko po alam yun sa Romania. Pasensya na. Narinig ko lang, may idea ako. Pero sabi ko nga sa inyo, ipabayan na natin yung sabi ni BP Sara, ipabayan na natin yung kababaw. Arang gano'n yung punto ni BP Sara eh. Ipabayan na natin yung kababawan dyan sa ano. Panalo si Jason Bison, Boss Buds. Panalo ba? Hindi ko alam kung saan panonoorin kasi kaya hindi ako nakanood eh. Tagaroon ng hitman ni Les Satanas. Baka kakaibang recipe, sir. Mag-enjoy ka ba kung iinumin mo yung lechon? Di ba yung lechon kaya masarap na diretso return. Boss, kasama ba si Willie Revillame sa PDP? Wala pa po. Hindi pa po siya in-endorse. Boss, please, palagi ipaliwanag mo sa iba na kailangan ni FPR din loyal sa kanya. Hindi yung magaling na senador pero balimbing. Nakita ko na bungi mo ba? Eri Saunteveros, kala niya magaling siya. Mas malupit. Yung akala ng tao magaling, 50-50 pa di ba? Kasi pwede pang maging lumabas na magaling talaga eh. Pero yung akala mo lang na magaling ka. Crunchy ka na sarap tapos maging juice. Yun nga, hindi ko maunawaan. Di ba yung nagpapasarap sa lechon yung dapat ang ibotong mga senador at kongresista sa 2025 midterm election yung may mga plataforma sa environment, kailangan na talagang magtanim ng puno to ease the heat. Yan. Boss Buds, medyo pakit po tawa natin ngayon. Siyempre. Siyempre. Hindi
Hindi bigay na bigay, eh, 'no? Hirap 'pag maraming magaling, lalo naghihirap ang bansa, puro kontrahan. Tsaka alam niyo po na, tatamarin din kayo, sa totoo lang. Yung mga debate sa Senate, wala rin naman nanonood nung mga magagaling. Eh, hindi naman naunawaan ng mga tao kasi ngayon naunawaan natin, eh. Nag-walk out. Yung panahon nila Miriam, puta Inglisan ng Inglisan. Kita nyo, siyempre yung mga adik na katulad ko tuwan-tuwa pag ganyan. Yung ano nga, nung ano ni Erap, yung impeachment na Erap, puta, ang sarap manood nun. Inaabot ako ng madaling araw, eh. Hating gabi na, nanonood pa ako, eh. Gandang-ganda ko. That's the recourse. Ginagamit ko yun, yung mga banat ni Joker Arroyo. That's the recourse of the uninitiated. Hindi, no? Sir, kaya pala tipid. Paano kaya nanalo si Ontiveros, Sir Buds? Parang wala naman naniniwala doon. Ayun nga, meron po kasing nakaisip na hindi ko iboboto si ganun kasi parang mahina naman yan. Eh kulang pa siya. Ito na nga, si Ontiveros na lang. Ganun po yung pag natukso kang wag straight yung ano, tapos may bakante ka pa, iboboto mo na yung mga kilala mo na lang. Nanghinayang ka, may bakante pa, eh. Nabigay mo, tawa mo ba dong, wag mapigilan. Hindi ko naman pinipigilan, eh. Nag-ano lang ako. Alam nyo, busog ako pero parang gutom pa rin. Mahirap talaga pag pandesal. Bumili kasi ako ng maraming pandesal sa Pandi Manila. Huwag mong tipirin, itodo mo buka mo. Dami low tourist at low education ng impeachment ni Erap na matututunan. Correct. Sir, ideya mo paano maibalik numbers natin sa Kongreso? Talo kasi tayo ngayon. Ngayon nga. Yun nga po yun. Yung Kongreso kasi, yung Congress, yung House of Representatives, wala kang magagawa dyan. Senate lang po talaga yung pwede mong, yung tao-tao maano mo. Sa Congress kasi, pag nanalo ka, yung presidente, kusa na po yan, kusa na. Ang dami ko nakain pandesal. Malalaki yung pandesal sa Pandi Manila, nakasampu ako, di ba? 50. Tapos yung mga hotdog, iba talaga yung kanin, no? Pag sanay ka sa kanin. Ayoko na ibuka, masakit na wet packs ko. Boss, mukhang hindi na tuloy si Willie. Nawala bigla sa pagpupulong. Kendeng-kendeng. Tsaka na ako magko-comment kay Willie. Baka maging kandidato pa natin. Pag hindi na natin kandidato, yan. Blender po pandesal. Boss, namamangka daw sa dalawang ilog si BP ayon kay Gadon. Nasa admin tapos umate ng rally sa Maisog. Nung panahon ni Miriam Santiago Arroyo Pimentel, masarap manood kumpara ngayon, puro Mr. Chair at bully ang naririnig sa mga senador ngayon. Isama si Marcoleta at Vic Rodriguez. Huwag kayong mag-alala pag na lineup yan. Okay mga kapatid, maraming salamat po sa inyong lahat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa muli natin pagkikita-kita. Dito pa rin sa inyong paboritong tambayan. Isyong Panlipunan, Badong Aratlis po. Paalam, bye-bye. Thank you very much. See you mamayang gabi. Bye. Bye.